hindi ko alam kung anong oras kasi lumalabas ito, parang 3 hours ago, ay Facebook live din ba yon? Basta nag-live si Senator Marcoleta, live or nag-share ng video, kung saan sinasabi niya mga ka-clear, na supposed to be, ay may gaganapin sila na blue ribbon na committee hearing, at yun yata yung June 21, okay? Pero hindi natuloy ito dahil nga nagkaroon daw ng security threat na siyempre sinasabi naman nila Senator Alan Cayetano, wala naman basihan. So, hindi naman daw sila makakapagtrabaho dahil walang mga empleyado. Diba? So, napagpasihan na lang daw nila, nagawin na lang nga itong ginawa na pagpapahayag nitong sina Mike Defensor. Pero hindi niya nabanggit kung nagpatawag ba siya today. No, hindi niya nabanggit sa video niya kung nagpatawag siya, pero plano na nga lang daw nila na gawin na lang yung kamukha ng pagpapahayag na ginawa kanina nila Mike Defensor. So, planado. Di ba? Alam naman nila, planado naman yun, mga kaklin. Pero, nandun kasi, hindi ko mawari kung ito ba, yung pahayag ba ni Senator Marcoleta ay naghihikayat na medyo may awa, may paawa, merong paninira, may pagtuturo. Kung napanood niyo po yung video mga ka-clear, at sinabi niya doon na hindi sila mapipigil. Na hindi sila mapipigil sa pagpapalabas ng katotohanan patungkol sa flood control mess. At sinabi niya daw ito ang pinakamalaking issue ng korupsyon sa buong history ng Pilipinas, mga clear. So, hindi natin masabi. Kaya lang kasi parang meron silang gustong itumbok. Sa atin mga clear, di ba, dapat lang naman natumbukin lahat. No? Dapat lang tumbukin lahat ng anomalya, lahat ng korupsyon, mga clear. Kasi, maski sa Pangulong Marcos Jr. Di ba? Kailangan kayo managot. Ito lang, sasabi lang niya. Dahil ang kasalanan nyo ay gamitin yung pondo na nakalaan para sa bayan. Mga clear. Nung hindi pa nagpapasimula ng investigasyon ng Pangulo, parang wala naman silang say. Yun ang naman sa atin eh. Tapos, ngayon, ang lumalabas, sila na ang hero. Parang sila na ang nagpasimula ng pag-iimbestiga patungkol sa flood control mess. Diba? Hindi naman natin sinasabi na wala kayong karapatang magpa-imbestiga. Pero wag yung palabasin. Wag naman palabasin ang sino man na kayo ang tumutugis talaga sa flood control anomalies. Mga involved sa flood control anomalies. Diba? Kasi, sabi nga natin mga 2016 pa, nandyan na yung mga diskaya. Pero sino ba yung parang nagtatanggol sa mga diskaya? So, pag flood control, lahat ng merong anomalya, huwag mamimili. Okay? So, sabi ng Senator Marcoleta ganito. So, hindi daw niya masasabi. Diba? Kasi dahil sa kanya daw na pagpupursigi, sa kanilang pagpupursigi na mailabas ang katotohanan, mailabas itong mga dating sundalo, mga bayani, diba? Eh marami daw sa kanyang nagalit. At sinampahan siya ng mga imbentong kaso. Mga ka-clear, paki-update nyo ako kasi ang alam ko lang na kaso na maaari niyang kaharapin ay yung 75 million pesos na tinanggap niya. Hindi during the campaign period. At binigay ito habang siya ay nasa posisyon. Yun yung explanation sa aking pagkakatanda ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Na lumalabas na pag ikaw ay tumanggap ng huge amount of money, 75 million pesos, while you're in a position, at hindi naman lumalabas na pang kampanya dahil it was not received during the campaign period, pero tinanggap mo to, parang ikaw ay tumakbo
So, di ba? Sabi niya, yun ang natatandaan ko na sinabi niya. Ayaw daw ng mga donors niya na sabihin, basta tumakbo ka. So, ang kondisyon, ibigay namin itong pera to, huwag mo na sabihin pangalan namin, para sa pagtakbo mo. Or, kung tatakbo ka, tama ba? Kung tatakbo ka, ibibigay namin ang donasyon, pero huwag mo sasabihin yung pangalan namin. Ha? So, correct me, mga kaklira, basta ang alam ko, ang kondisyon, magbibigay kami ng pera, pero huwag mo mabanggitin ang pangalan namin. So, kaya niya hindi nilagay sa SOSE. Mga kaklir, hindi naman ito nanggaling sa wala. Kasi nung sinabi ni Senator Marcoleta na imbentong kaso, masasabi ba natin imbento kung mismong mga taga-media ang pumuna kung saan ang galing yung ginastos niyang napakalaki sa kampanya. Tapos maliit lang pala. Hindi naman maliit. Milyones din naman yung pag-aari ni Senator Marcoleta. Hindi, ibig sabihin, kung ikukumpara mo sa ginastos mo, mas malaki yung ginastos mo kaysa sa assets mo na base sa salin mo. So, nagtataka sila, saan mo kinuha? Wala ka naman donor. Di ba? Ganon nag-start yun, mga kaklir. At dahil to sinimulan ng mga media, nag-viral, sumagot ngayon siya sa programa niya. Doon yung nag-start siya sa programa niya. Nagkwento. Tapos, nung sinabi niya, hindi niya nais ipakilala, ano bang yung instance kung bakit niya binanggit yung pangalan? Hindi ko matandaan kung saan instance, mga clip, pero napilitan siyang banggitin yung pangalan ng tatlo. At doon kasama nga si Mike Defensor. 30 million pesos ang binigay. Okay? Now, masasabi ba na imbento yung kaso? 75 million pesos yun, mga clip. Hindi naman yun matatago. Umalingaso nga dahil sa salin at saka sa SOSE. Hindi nag-match. Diba? So, yun ang alam natin na ikakaso sa kanya. Plunder and indirect bribery. So, yung panawagan kaya ni Senator Marcoleta ay para i-trigger ang taong bayan na parang nagkakagulo, may nang-aabuso, at sabi niya, maaari siyang, maaari siyang arestuhin. Ayan o. Yan, okay, basahin natin. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay ihahain po sa akin ang warrant of arrest upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang may kagagawa ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. So in other words, mga kaklear, sa hinaba-haba ng buwan, mga araw, na nandiyan na ang 18 Maleta Boys. Kailan sila pinresent? February ba? February? Feb ba, mga kaklear? Feb, March, April, May, June. 5 months. At alam naman namin na sa'yo yan dadalhin. We can guess na itong mga 18 Maleta Boys na to ay sa'yo dadalhin ni Mike Defensor. Kasi si Gutesa sa'yo dinalay. Nagtulong pa nga kayo na gumawa siya ng kanyang salaysay. Diba? Kasama si Senator Marcoleta ang gumawa ng salaysay ni Gutesa. Kaya niya memorize siguro. Diba? Imagine mo, chairman at that time ng Blue Ribbon Committee. Tumutulong gumawa ng statement ng isang resource person. Tapos ang ituturo niya, yung mga kalaban ni VP Sara. Diba? So, ngayon, sa tinatagal-tagal niyo na magkaibigan ni Mike Defensor, at pinagkatiwalaan kanya dati kay Gutesa, hindi ka ba niya pagkakatiwalaan para makita mo kung ano statement ng mga ito? And yung first nga, sinabi mo na ginanap niya yung Blue Ribbon Committee, na inyo talagang pinroteksyonan. Sabi niyo, kaya hindi kayo pumasok ng 3 beses sa session eh. Dahil kung pumasok kayo mas maaga, patay, sabi niya. Mawawala na si Senator Alan Cayetano. Di namin pwedeng gawin yun. Kaya sila hindi pumasok para hindi talaga magkaroon ng sesyon, hindi magkaroon ng quorum, at maproteksyonan. Ayan, dami din na.
at maproteksyonan si ang mga 18 Maleta Boys. Di ba? Pero lumalabas dito mga ka-clear, sa pag-amin ni Senator Marcoleta, wala pa siyang napapatunayan. Sabi niya ito, bibigyan or saservisyohan siya ng warrant of arrest upang hindi na daw niya maipagpatuloy ang kanyang gustong mangyari, na matukoy natin ang may kagagawa ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Sa inaba-haba ng hearing nung una nilang pagkikita, noong June 4, na pinoteksyonan nyo nga, hindi nyo pa rin natutukoy. Diba? Hindi nyo pa rin natutukoy kung sino. O kasi meron kayong gustong tumbukin, ang problema, baka kasi walang ebidensya. Pinipilit nyo lang magkaroon ng ebidensya. Kaya ang haba-haba ng nalalakbay. Kasi mga ka-clear, ganito yan eh. Diba? Sinabi na natin, kung totoo naman na may ebidensya sila, kailangan pa bang dumaan sa Senate, sa Blue Ribbon Committee hearing? Diba pwede na silang dumiretso sa ombudsman? O kaya, idiretso na nila to sa media. Ito ang ebidensya. Ang problema kahit kanina mga ka-clear, hindi nga nagtanong yung media eh. Tapos sasabihin parang, may ganitong statement si Senator Marcoleta eh, para bang tinatakot nila or ayaw nilang ilabas ang katotohanan. Something to that effect. Parang ayaw niyong ipalabas ang katotohanan. Sino bang pumipigil, mga ka-clear? Sige nga, tell me nga. Sino bang pumipigil sa 18 Maleta Boys magsalita? Di ba wala naman? Iniimbita nga sila ni Senator Erwin Tulfo. Kinakatok pa nga yata yung kwarto ni Robin Padilla eh, pero hindi naman pinayagan ang mga 18 Maleta Boys na sumalang sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo. Diba? So, diba, may pumipigil ba mga clear? Alam mo, yan ang maling yan ang maling kwento. Bakit? Ang pumipigil sa kanila, itong mga kaalyado. Itong mga Senator, okay. Diba, ang sabi ni, parang ayaw papuntahin nila Senator Alan Cayetano itong Maleta Boys sa hearing nila Senator Erwin. Sinong pumipigil? Wala. Ang pumipigil, sila rin. Iniimbitahan sa hearing Senator Erwin Tulfo. Sino pumigil pumunta? Diba? O, hinarap sa media. Pero sino bang pumipigil magsalita sa 18 Maleta Boys? Di ba hinaharang ng abogado, dapat siya yung nagsasalita? Nung nag-hearing sila Senator Erwin Tulfo, nandun din sila sa Senado. Nagsasalita rin. Yung abogado. Sinong pumipigil? Alam mo mga clear, yung kasi yung maling gusto nilang, yun yung naratibo gusto nilang mangyari. May pumipigil sa katotohanan. Walang pumipigil sa katotohanan. Kayo ang pumipigil na matanong itong mga Maleta Boys na mga lehitimong taga-media. Kayo rin ang pumipigil na mandinig sila ng ibang mga senador. Bakit? Diba? Kasi matatanong sila ng detalye. Samantalang sa Blue Ribbon Committee hearing, sabi nga nila bogus daw, na Blue Ribbon Committee hearing, nai-spoon feed. Naku, coach, nadadagdagan, napapaliwanag, katulad kanina mga clear. Hindi ko alam kung si Mike Defensor yun eh. Sabi niya, ulitin mo kasi nabubulol ka eh. Parang ganun yung word, diba? Nabubulol ka, nauutal ka, something to that effect. Diba? Pag ganun kasi is, napupush nyo pa. Kasi sa korte, mga clear, mga ganung klaseng demeanor, pinuput on record yun. Hindi mo ipupush pa, tapos kulang yung kwento, dadagdagan mo or you will give the idea, you're definitely coaching the witness. Hindi pwede ganun. So wala, diba? Walang nagpipigil sa kanila. Tapos ngayon, kung sino-sino na, mga clear ha? Kung sino-sino na ang dinawit. Nandiyan na si Montulfo, Kuya Montulfo. Ito, meron pa si Arnold Clavio, mga clear. Tingnan natin to. Ayan ang sinabi niya. Okay, ang sabi ni Arnold Clavio, lies, nakakatawa, nakakalungkot. Pero lahat ng ito'y ay haharapin ko ng walang takot. Talk is cheap, sabi ni Arnold Clavio. Bago ang dada, ebidensya una. Ha? Parang hindi yata yan, mas mahaba na dito. Hindi ako natatakot, wala akong tinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya lahat ang kanyang walang kakwenta-kwentang bintang. Now, ito sa akin, di ba? Diba, ang dati nilang laging pinupukol ng fake news.
ay ang Pangulong Marcos Jr. Unahin mo na ang mga salita ng Vice Presidente. Lahat halos pagdating sa kwentuhan tungkol kay Pangulong Marcos Jr. Lahat lies. Diba? Para makapanira lang, gagawa ng kwento. O ayan, mga taga-media, nabibiktima na rin kayo. O sino to nagbibiktima, mga ka-clear? Diba? Ito naman, mga ka-clear. Kita niyo ba? O, kaya Sharon Cuneta. Sabi, ito mas maiksi naman, ito mas mahaba dyan. Sorry ha. Mga sinungaling, alam ng Panginoong Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Ay, may nagpaparinig. May pinariringgan. May pinariringgang maka-Diyos daw, mga ka-clear. Pero parang, maka-Diyos ba kayo? Pero paano kayo sumusunod sa totoong utos ng Diyos? At so sabi ni Ma'am Sharon Cuneta, Ma'am Shawi, no, sana ako nakikiligan, di kasi ako makatulog dito eh. Kaya lang, ano na dyan eh, 2:13 a.m. na. Kanina maliwanag dito, sabi ko, sige, gawin ko na. Diba? Hindi ako makatulog, kasi ginawa ko na. So, this is for you, Ma'am Sharon Cuneta. Kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya, sabi niya, mga sinungaling, ilan ang exclamation point? 4. Mga sinungaling, 4 yan. Alam ng Panginoong Diyos kung sino ang tunay na sumusunod sa Kanya. Totoo naman mga kaklip, diba? Nakakahiya na kayo ay nagpapakita na banal, maka-Diyos, madasalin. Diba? Pero, ang totoo yung kalooban, kayo ay tagapagtanggol ng mga lustay, tagapagtanggol ng mga perpetrator sa EJK, sa mga patayan. Kayo ay nagtotolerate ng mga iniidolong gumagawa ng fake news, gumagawa ng intriga. Totoo yan mga kakling. Ang hirap magpanggap na maka-Diyos. Magpapakita sa taong bayan na maka-Diyos. Pero, kayo ang nagtotolerate sa mga masasamang gawain basta kaalyado nyo. Yan ang mali. Sabi ni Ma'am Sharon, sobra na kayo. I vlogged about this visit to Marawi on my YouTube channel. This was after the elections and we went back to Marawi to thank the governor, mayor, and other officials for their support. Alam mo, nakakaya talaga yung mga nagpapanggap na maka-Diyos eh. Eto sabi ni Senator Kiko, anong basura na ebidensya yan na may picture? Sabi ko sa inyo, basura eh. Na isasama ang buong pamilya para tumanggap ng suhol? Tapos magpapapicture pa sa mga tao pagkatapos? GAGO. Gina-GAGO nyo ang taong bayan. Walang kwenta. Ka-GAGU-han. Hindi kasi magsalita Kagatuthan. Yan Kagatut. Yan. Kasinungalingan. Humanda kayo sa mga kasong isasampal laban sa inyo. Yan ang sabi ni Senator Kiko. Totoo naman. Nagpa-picture lang ng ganun. Picture. Taga-abot na ng maleta. Tanungan natin mga kaklin. Tanong lang naman to. Kasi nang tumanggap, ang tauhan ni VP Sara, duffel bags ang dala para makuha yung mga 125 million pesos. At yung iba pa, duffel bags ang dala, hindi maleta. Nung tinanggap kaya ni Senator Marcoleta yung 75 million pesos, marami yun mga kaklin ha. Ano kaya? Duffel bags o maleta? Hindi naman niya kinailan ang katanggap siya ng 75 million pesos eh. Diba?